How? Mas okay kung may demo para may pakinabang yung followers mo, idol, nakatulong ka pa. Tara, gawin natin. Let's go! Dahil marami na nga nagre-request nito. Tara, turuan ko kayong gumawa nito. Ngayong araw nga pala, gagawa ko ng 4 na klase ng tinapay. Nagawa sa multipurpose dough. Una, ay nahanda ko tong dry ingredient. 3 kilo ng all-purpose flour ang kakamitin ko. Dinamihan ko na para may backup tong kapalitan ko. Huling araw ko na kasi ito sa barko. Sinunod ko na rin ihalo itong 2.5 tablespoon of salt. Binibilisan ko na nga dahil magluluto pa ako. At gagawa pa ako ng backup na pizza dough. Inahaluan ko rin pala ito ng milk powder para mas maging soft and fluffy. 1.5 cup naman ang inahalo ko dito. Sunod ko na rin inihalo itong 2 cups of white sugar. Sunod ko nang inihanda ang mga wet ingredients. Gumamit naman ako dito ng 2 liters of fresh milk. Sinisigurado ko na malamig ang mga ito dahil mas madaling uminit ang dough. Tuloy-tuloy na paghalo sa mixer. Pero minsan hindi ko talaga maiwasan ito. Kaya kung minsan naghahalo ako ng yelo, kapag napapansin ko na umiinit na yung dough, kaya mas maigi panatiling malamig ang mga wet ingredients bago ito tuluyang ihalo sa dry ingredient. Inihalo ko na rin pala itong 5 tablespoon of yeast sa fresh milk. At unti-unti ko na rin palang dinagdag dito yung 8 piraso ng large eggs. Mas mainam din pala kapag gagaling sa cooler yung mga itlog. Inihalo ko lang pala ito ng bahagya. Unti-unti ko na rin palang ibinost dito yung polish na ginawa ko kahapon. Ginawa pala ako ng separate na video kung paano gumawa ng polish. Nasa description yung ingredient. Minix ko nga rin pala ng bahagya itong mga dry ingredients. Bago ko naman hinihalo itong mga wet ingredients. Hinayaan ko lang pala itong mamix sa low speed to medium speed. At kapag napapansin ko nagpo-form na yung gluten, ay nag-add na ako ng butter in increments. 2 cups ng butter naman ang nilalagay ko dito. Make sure na yung butter na ginagamit ko ay nasa room temperature para mas madali rin itong ihalo sa dough. Mix lang natin to until well incorporated and until the dough releases from the sides of the mixing bowl. At pagkatapos ihalo, pwede na natin tingnan kung makakapasa na ba ito sa window pane test. Ini-stretch ko lang yung dough hanggang maging manipis. I hold up the light and I look for a translucent window pane. I cover the dough and let it rest for 1.5 hours. And after the bulk fermentation, ito na. Ready na yung dough natin for shaping. I punch out the dough as it removes the extra carbon dioxide, yeast fermentation, and it also relaxes the gluten for easier shaping. Dahil madami ng klase ng tinapay ang gagawin ko, hinati ko muna ito sa 8. I shape it into round. Isa-isa ko itong tinabi sa malinis na container. Tinatakpan ko to para maiwasan ng pag-dry. Soft roll nga pala ang una kong gagawin. Kaya kailangan kong i-divide ito into 50 gram per portion. Pero dahil mahirap ka magtimbang kapag ka maalo, ay tinansya ko na lang ito. Shinape ko lang ang mga ito into rounds at nakagawa ko ng 48 pieces. Sinunod ko naman ginawa itong twisted buns. Sa mga oras na yan, ang iniisip ko ay kung matatapos ko ba lahat ng mga to. Sobrang dami ko pa kasing nakapilang trabaho. Kailangan ko pa kasing ihanda lahat ng mga gagamitin ko sa breakfast. Night shift ang trabaho ko dito. 24 hours ang operation. Kaya ako yung nakatoka sa midnight lunch at breakfast ang mga crew. Sa barko, dapat mabilis kang kumilos. Dahil kung hindi ay matatambakan ka talaga ng trabaho. Breadsticks na nga pala ang ginagawa ko dito. Shinape ko lang itong pahaba, pinahiran ko ng egg wash, at nilagyan ko ng white and black sesame seeds. Hindi ko na nakunan pagsalang nito sa oven. Binake ko lang ito ng 15 minutes, almost 60 degrees Celsius. At sa sobrang busy ko na nga, dito na rin ako napakain sa gali. Mabilisang kain lang yung ginawa ko. Patapos na dito kumain yung mga crew. Kailangan na namin ligpitin ang mga pinagkainan nila. I-enjoy ko na dito ang bawat minuto. Dahil huling araw na rin ang trabaho ko. Pagkatapos namin magligpit, ko nang gawin itong chocolate mini babka. Nag-flat lang ako ng 2 dough gamit itong rolling pin. Kailangan bilisan ng bawat kilo. Kung hindi ako makakapag-break. May isang oras kasi kami pahinga after ng pagkain. Gumamit ako ng Nutella para sa filling. Ubus na rin kasi ang cocoa powder namin ng board. Kaya nag-isip ako ng mas mabilis na paraan. I spread it evenly at pinapatong ko dito ang isa pang flat dough. I make sure na pantay ang bawat gilid. I flatten it out a little bit at pinawasan ko ng konti ang mga gilid nito. Gumamit nga pala ako dito ng pizza cutter para mas mabilis. Para mas maging pulido ang paghiwa. Naisipan kong gamitin na lang ito ng cupcake liner. Dahil maliliit nga mga cupcake tray na available on board. Parang pag-braid lang pala ng buhok ang paggawa nito. Pero medyo messy nga lang dahil sa tsokolate. Kasabay ng break namin, ay hinahayaan ko rin itong mag-rest for 1 hour. At nung pagbalik namin ay umalis na itong mga at oras na para i-bake ang mga ito. Naglalagay lang ako ng egg wash at pinibake ko ito ng 12 minutes sa 160 degrees Celsius. At ito na, luto na yung mga bread sa binake natin. May serve ko na ito sa breakfast buffet. At ito rin pala yung setup ng breakfast buffet namin. Niluluto at inahanda ko tuwing umaga. Sakto lamang ito sa 60 persons on board. Iba-iba ang mga lahi ng crew on board. Kaya kailangan may variety ang pagkain ng mga siniserve namin. We also make sure na balance ang diet nila. Dahil ang healthy crew is a happy crew. Ito na din pala yung last breakfast on board ko. Excited na talaga akong umuwi ng Pilipinas. Nagpaalam na nga ako dito sa kasama ko. Medyo napahaba na ata ako ng kwento. Kaya gagawa na lang ako ng separate na video ng pizza dough. O siya, hanggang dito lang ang kwentong barko ko. Hanggang sa susunod, paalam!